naligtas na yung bata na nakidnap na anak ng isang dayuhan dahil sa DILG at yung mga trabaho ng PNP natin at lahat-lahat ng ating mga law enforcement agencies. Ngayon, pag-uusapan natin to dahil marami tayong mga nakuwang mga nuggets dito with regards to this issue. Unang-una pag-uusapan natin ay talagang pinagpiestahan to ng mga DDS trolls na sinasabi nila, tignan mo, bumalik na ang krimen sa Pilipinas at dahil wala daw si Duterte, kaya ngayon lumalaganap ang ating mga krimen at tignan mo tong kidnapping ng isang dayuhan. Pero hindi nila muna chinek kung ano ba talaga yung nangyari bago na ito pinagkalat. Kasi kung titignan mo, hindi talaga si BBM ang masisira dito kundi ang mga Dutertards at si Duterte mismo. At bakit? Unang-una, itong kidnapping na to ay nagawa ng isang Chinese national. Isa pong Chinese national that's associated and linked to Pogos. Okay? Tapos hindi lang yon, yung mismong pamilya na kinidnap yung bata, yung tatay niya at nanay niya is involved with Pogos as well. So ngayon, sino ba ang nagpasok ng Pogo sa Pilipinas? Si BBM ba? O si Duterte? Gaya ng Pogo, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Kaya itong mga Dutertards na to, talaga bago kayo magkakalat ng balita, tignan nyo muna lahat ng informasyon kasi kayo mo nagmumukhang tanga ngayon Kasi pag ginagawa nyo para ipahiyain yung administrasyon ni BBM, well, na-solve nila yung problema, na-rescue yung bata, walang nabayaran na ransom at ngayon hahabulin na nila yung mga kriminal na to. Sino nagpasok ng mga kriminal na to? Si Duterte. Kaya nga nakakatawa kayo Kaya pwede ba, huwag na kayo nagkakalat ng fake news kasi kayo ang napapahiya dito. Ngayon pag-uusapan natin kung ano ba talaga nangyari dito at regarding the actual kidnapping. This boy was kidnapped from his parents na nag-aaral tong bata from all accounts sa isang international school dito sa may BGC. At mukhang mayaman tong tatay at nanay niya at dahil pala dating Pogo operators tong mga to. Ngayon, ang maraming mga tanong ako dito with regards to this. Pero ang tignan muna natin is the kidnapping itself. Ang nag-kidnap ay itong isang Chinese national din na criminal na wanted din sa China na involved din with Pogos before. At naging negosyo niya tong kidnapping din. At itong taong to, ang nakapagtataka ay nasangkot na pala sa isa pang krimen last year. Naalala ba nyo yung isang Chinese national na binaril niya yung kapwa Chinese national niya sa isang restaurant tapos tumakas sila? Alam mo, bakit ba hindi siya nahuli nung time na yun? Tapos ngayon umabot pa tayo dito na nagkikidnapping. Ang lakas ng loob ng taong to At ito ang mga klaseng kriminal na napasok ng mga Pogos dito dahil kay Duterte. Paalala lang sa inyo lahat yan, okay? Hindi ako nagpipili ng mga sides dito kung Duterte o Marcos Sinasabi ko lang yung katotohanan. Sino ba talaga may kasalanan kung ba tayo may Pogos at ang dami-daming krimen dito? Yan ang dulot ng krimen. Yan ang mga nangyayaring krimen dahil sa pagpasok ng mga Pogos. Okay? So ngayon, itong taong to na nakapatay na ng tao live on CCTV camera, kitang-kita yan, ay ngayon ang kidnap ng bata. Ngayon naghingi siya ng $20 million na ransom. Ngayon, hindi nagbayad yung pamilya, tapos nag-negotiate to 1 million, pero at that point, pumasok na ang ating DILG, pumasok na ang PNP, at ngayon, nag-surveillance na, nalaman na kung saan na itong mga kidnappers na to, at nalaman din nila na hindi lang yung mga Chinese yung involved. Marami daw mga Pilipino na hinire ng mga Chinese. Ito po ay mga ex-military o kaya mga military at saka mga police personnel na nag-awol, absent without leave. At ngayon, wanted criminals sa itong mga to. Dahil ang kidnapping is considered a heinous crime. At hindi lang yon, ang malala talaga dito ay ganito ka-brutal itong criminal na to, itong mastermind na to. Itong dayuhan na to na Chinaman na to. Pinutol niya yung daliri ng bata para ipakita sa magulang ng bata na ito ang gagawin namin pag hindi nyo binigay yung ransom. Ganun ka-brutal. Tapos, nung na-trace na ng ating mga law enforcement agencies, etong mga taong to, na pinpoint na nila at dun malapit na naman na mahuli, biglang yung bata pinalaya ng mga kidnappers kasi alam nila mahuhuli na sila. So nagpupumili sila, habulin yung kidnapper o i-save na yung bata. They chose to save the kid first. And I agree with that decision. Importante talaga ma-save muna yung bata. Pero ito yung interesting.
yung driver nung pamilya, nakaka-hire lang nila, wala pang 1 month daw, ay napatay din. So, akala mo, biktima din to. Pero lumalabas na kasabwat pala yung driver nung mga kidnappers. Pero bakit nila pinatay? Tingin ko, pinatay nila nga yan para lang mawalan ng trace o mawalan ng ng ebidensya at hindi malilink sa kanila yon. Siguro natakot sila at nagbadali, medyo naging sloppy daw at doon nakita lahat ng mga ebidensya, nakita yung mga text messages, cellphones at doon nila na-figure out kung ano yung nangyari dito. And it wasn't that they were leaving clues, it was sloppy lang talaga itong mga to dahil nagpapanik dahil malapit na nga yung mga pulis makahabol sa kanila. Okay, ngayon, ito yung interesting na nangyari din. Nang nalaman nga nila sino yung biktima, nalaman nila sino yung perpetrator, napansin nila na dayuhan ay nakikidnap sa sariling kapwa dayuhan nila, kapwa mainland Chinese nila. Wala naman daw nadamay na Pilipino except nga yung mga dating bodyguard at security nitong criminal na to, na mga Pilipino. At apparently there's about over 20 people na hinahabol nila ngayon. Wanted na itong mga to. And out of the 20, parang lumalabas, there was marami doon mga Pilipino. Yun na nga, mga AWOL o mga AWOL na police at military. At sana talaga mahanap at dapat talaga maparusahan lahat itong mga to. Dahil gago talaga itong mga to. At yung mga Pilipinong yan, nakaka-disappoint talaga kayo na pumayag kayo magpabayad sa mga dayuhan para gumawa ng ganitong mga karumal-dumal na krimen. At para sa mga dayuhan na yan, sana talaga mahanap na kayo ng DILG at ipakulong na kayo. At dapat habulin na nila talaga lahat ng mga natitira pang mga pogo o mga dating pogo na mga China na nationals dito sa Pilipinas. Patanggalin na kayo, itapon na kayo, balik na kayo sa China. O kaya ipakulong na. So, ang mga tanong ko ngayon, ito, unang-una, bakit nandito pa itong mga to? Itong pamilya na dating may-ari daw ng Pogo, ngayon na daw hindi na daw involved with Pogo, dapat imbestigahan din nila to. Alam ko sila yung biktima dito, pero kailangan din sila maimbestigahan kasi bakit nandito pa sila? At ano ang negosyo nila ngayon? At ang negosyo ba nila ngayon ay legal o hindi? Kailangan busisihin to. Kasi imposible na sabihin natin na wala na sila sa Pogo ngayon, pero meron pa silang income para matuloy nila yung buhay nila dito. Kailangan talagang tignan to ng maayos at madetalye. Pangalawa, bakit naman itong isa na kriminal na pumatay na ng tao ay hindi pa nahuhuli at large pa hanggang ngayon? Kaya sana talaga mapatupad ni DILG Secretary Remulla yung kanyang sinabi na mahuhuli na nila itong criminal na to. At mahuli din dapat yung mga Pilipinong yan na tumulong sa pagkidnap na itong batang to. Yun yung mga nakikita kong mga problema dito at mga kailangan pang ma-solve moving forward. Pero masasabi ko lang, kaya nakakatawa itong mga DDS trolls na to. Kasi nga, ang may kasalanan talaga nitong lahat ng mga kaguluhan at krimen na pumasok sa Pilipinas nung huling administrasyon ay si Duterte. Grabe yung krimen, naging criminal world tong Pilipinas. Nung panahon ni Duterte, patayan na lang. Okay, kapatayan, gambling, drugs, prostitution, human trafficking, sex trafficking, money laundering, lahat na ng maisip mo nangyari nung panahon ni Duterte, the worst president ever. At according to Trillanes, is the number 1 fake news. Okay, spreader. Yung pagkakalat ng fake news yan si Duterte. Pag-isipan nyo yan kung sinusuportahan nyo pa itong dating presidente natin to na walang kwenta talaga. Okay, ngayon, isa pa pala, on a final note, before we go, ito lang. I wanna commend DILG Secretary John Vic Remulla. Dahil dito sa press ko niya, inamin niya at nag-apologize siya sa mga sa kanyang on behalf of his family na somehow involved sila at may kasalanan sila sa pagbenta ng lupa nila sa isang pogo. At na-impress ako dahil hindi naman niya kailangan na mag-apologize o banggitin pa na yung pamilya nga ay nagbenta ng lupa sa isang pogo, na isang pinakamalaking pogo dito sa Cavite. At for him to apologize at this moment, na na-realize siya, o nga meron sila palang participation dito sa pagpalawak ng mga pogo sa Pilipinas. Dahil nga sa pagbenta nila ng lupa sa isang pogo, nakita mo na meron siyang integridad. At I have to really commend him. At alam mo, nilait ko na yung mga Remulla. Sinabi ko yung mga aking mga pag-iisip tungkol sa mga Remulla, pero dahil sa nagawa niya to at sa pag-apologize at sa pagbanggit niya nitong bagay na to, he's got my respect dahil dito.
And if you're hearing this and if you watch this video, Secretary Remulla, I really want you to know that I appreciate this gesture of yours. And by you saying that, it gives credibility back to the DILG and to the law enforcement group in the Philippines and to our government. So salamat doon. At sana talaga mahuli ninyo itong mga dayuhan na to at makulong na sila para makakuha tayo ng hustisya para sa mga ganitong karumal-dumal na krimen at maitigil na itong mga krimen tulad ng kidnapping. At yun lang po. Ngayon, kayo ano singin nyo? Agree ba kayo na o disagree dito sa pag-handle ng DILG natin tungkol sa pag-kidnapping ng batang to? Number 1. Number 2, okay ba kayo kay DILG Secretary Remulla? Approve ba kayo o hindi kayo approve? I want to hear all your comments. Isulat lang niyo yan dito sa comment section sa ibaba. At pag gusto niyo yung mga ganitong klaseng videos at natutuwa naman kayo sa mga narinig yung mga commentaries ko, please subscribe to my YouTube channel. Makakatulong po talaga yun sa aking algorithm para mas marami pang mga tao na makakarinig na itong mga ganitong klaseng video. Salamat sa inyo lahat at magkita tayo muli sa aking susunod na video.